Dear RATV Inspiring Stories, magandang araw po sa inyo. Ako po si Maria. Hindi ko na po gagamitin ang tunay kong pangalan. Matagal ko pong pinag-isipan kung ibabahagi ko ang kwentong ito dahil hindi ito madaling balik-balikan. Ngunit pinili ko pong magsulat upang magsilbing aral at inspirasyon sa iba, lalo na sa mga pamilyang dumadaan sa matitinding pagsubok sa buhay. Bata pa lamang po kami ng aking kapatid na si Rosa nang tuluyang mawala ang aming mga magulang. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang umagang iyon. Walang sigawan, walang iyakan, pero ramdam na ramdam ang bigat sa hangin. Ang bahay na dati puno ng boses at tawanan ay biglang naging tahimik, parang may kulang na hindi na kailanman mapupunan. Hindi pa namin lubos na nauunawaan noon ang ibig sabihin ng kamatayan, pero alam naming may nawala sa amin magpakailanman. Magkahawak kamay kaming nakatayo sa gilid. Nagtataka kung paano magpapatuloy ang buhay kapag wala na ang mga taong una naming minahal. Sa murang edad, napilitan kaming tumanda agad. Natutunan naming pigilan ang luha, magpakatatag, at umasa kahit hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng bukas. Matapos mawala ang aming mga magulang, kinuha kami ng aming Lola Elena. Isa siyang simpleng babae, walang ipon, may iniindang karamdaman, ngunit may pusong mas malaki pa sa mundo. Sa kanya kami natutong muling mabuhay. Naglalako siya ng gulay tuwing madaling araw at naglalaba sa kapitbahay sa hapon. Madalas, pagod na siya pag-uwi, pero hindi namin siya narinig kailanman na nagreklamo. Kapag may pagkain, sinisigurado niyang busog kami bago siya kumain. Tuwing gabi, sabay-sabay kaming nagdarasal. Doon niya kami tinuruan na kahit wala na ang aming mga magulang, hindi kami kailanman nag-iisa. Ang kanyang mga payo at panalangin ang naging sandigan namin sa bawat araw. Habang lumalaki kami ni Rosa, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Hindi lang kami magkapatid, kami ang matalik na magkaibigan. Lahat ng lihim, pangarap at takot ay sabay naming hinaharap. Kapag napapagalitan ako, siya ang nagtatanggol. Kapag siya ang umiiyak, ako ang yumayakap. Madalas naming sabihin, hanggat magkasama tayo, kakayanin natin ang lahat. Hindi namin namalayan na ang sobrang tiwala at pagiging kampante ay maaari ring maging kahinaan. Ngunit noong mga panahong iyon, buo ang paniniwala naming walang makakapaghiwalay sa amin. Sa maliit naming bahay, doon namin pinangarap ang mas maayos na kinabukasan. Gusto kong magkaroon ng matatag na trabaho para kay Lola at si Rosa naman ay nangangarap talagang makapagtapos ng pag-aaral. Masipag kaming pumasok sa eskwela kahit kulang ang gamit at baon. Kilala kami sa barangay bilang tahimik pero pursigidong magkapatid. Akala namin noon sapat na ang sipag at dasal para maabot ang pangarap. Ngunit unti-unti naming natutunan na hindi lahat ng pinaghihirapan ay agad nagbubunga. Dumating ang panahong nagkasakit ang aming lola. Kinailangan niya ng gamutan at regular na check-up. Doon namin napagtanto na hindi na namin kayang pagsabayin ang pag-aaral at ang gastusin sa bahay. Isa iyon sa pinakamabigat na desisyong kinailangan naming gawin, ang huminto sa pag-aaral. Lalo itong masakit para kay Rosa dahil siya ang may mas malinaw na pangarap tungkol dito. Maraming gabi siyang umiiyak, tahimik lang sa tabi ko. Ngunit sabay naming pinili ang pamilya. Sinabi namin sa isa't isa na pansamantala lamang ito at babawi kami balang araw. Kahit hindi namin alam kung kailan at paano. Pagkatapos naming huminto sa pag-aaral, naging mas abala kami ni Rosa sa pagtulong kay Lola. Ako ang naglalako ng gulay at nag-aalaga sa bahay
habang si Rosa naman ay tumutulong sa kapitbahay para may dagdag na kita. Tuwing gabi, pagod at basa sa pawis, nagkakatagpo kami sa maliit na sala. Ngunit kahit kapos sa oras at pagod, nanatili ang aming pangako, hindi kami susuko. Natutunan naming ang tunay na lakas ay hindi sa dami ng pera o posisyon, kundi sa tibay ng loob at pagmamahal sa isa't isa. Isang araw, nakatanggap kami ng simpleng papuri mula sa isa sa aming kapitbahay. Sinabi niya na nakikita niya ang aming sipag at malasakit, at kahit maliit na bagay, nagbibigay kami ng inspirasyon sa ibang tao. Yun ang unang beses na naramdaman naming may epekto ang aming sakripisyo. Hindi ito tungkol sa material na bagay, kundi sa pagkilala na may silbi ang aming pagpupunyagi. Kahit tumigil sa eskwela, hindi namin tinigil ang pagkatuto. Nagbasa kami ng mga librong nahahawakan, nanood ng mga educational program sa TV, at nagtanong sa mga kaibigan at kapitbahay tungkol sa buhay at kabuhayan. Dito ko na-realize na ang pangarap ay hindi lamang nakatali sa eskwela. Maaari rin itong umusbong sa pagtitiyaga, karanasan, at sa mga taong kasama natin sa bawat hakbang. Lumipas ang ilang taon at nagkaroon ako ng pagkakataong magtrabaho sa maliit na tindahan sa aming barangay. Hindi ito malaking trabaho, ngunit malaking tulong para sa amin. Si Rosa naman ay naghanap din ng paraan upang makabalik sa pag-aaral. Pinayuhan ko siya na huwag mawalan ng pag-asa. Ito ang aming paniniwala. Kahit maliit ang hakbang, bawat kilos ay mahalaga. Habang lumalaki kami, dumarami rin ang responsibilidad. May mga pagkakataon na halos hindi na namin alam kung alin ang unahin. Trabaho, pangarap, o pangangailangan ng pamilya. May gabi ring puno ng luha at pangungulila. Ngunit sa bawat hirap, may panibagong lakas na dumarating. Natutunan naming ang tunay na katatagan ay nasusukat sa kakayahan mong bumangon sa bawat pagkadapa. Nakilala namin ang mga taong nagbigay ng tulong sa amin, mga kapitbahay, guro at kaibigan. Minsan maliit lang ang tulong nila, ngunit napakalaking bagay ito para sa amin. Doon ko naintindihan na hindi kailanman tayo nag-iisa. Sa bawat sakripisyo, may mga taong handang umalalay. Natutunan naming tanggapin ang tulong at magpasalamat sa bawat pagkakataon. Matapos ang ilang taon, nakabalik si Rosa sa pag-aaral. Kahit may abala, nakapagsumikap siya at natapos ang kanyang kurso. Ang saya at pride na nadama namin ay hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. Ipinakita nito na ang pangarap ay kayang abutin sa pamamagitan ng tiyaga, sakripisyo at pananalig. Sa bawat hakbang ng aming buhay, nanatili ang aming pangako sa isa't isa at kay Lola. Hindi kami naging mayaman, ngunit masaya kami sa simpleng pamumuhay. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa oras, sakripisyo, at kabutihang ipinapakita sa isa't isa. Ngunit hindi rin mawawala ang mga bagong hamon. May panahong nagkasakit muli si Lola at kailangan ang mas malaking gastusin. May pagkakataong napaisip kami kung paano kami makakabangon. Sa mga panahong iyon, natutunan namin ang halaga ng pagtitiis at pananampalataya. Natutunan naming humingi ng tulong ng may kababaang loob at patuloy na magsikap kahit mahirap. Natutunan namin na ang buhay ay parang ilog. May mga alon at unos, ngunit patuloy itong umaagos. Ang mga pagsubok na aming naranasan ay hindi para sirain kami, kundi para patatagin kami. Alam naming hindi namin makakamit ang lahat ng mag-isa, ngunit sa tulong ng isa't isa at sa gabay ni Lola, posible ang kahit ano. Isang araw, may dumating na bagong kapitbahay sa aming lugar. Isang binata na medyo kilala sa barangay
dahil sa pagiging palakaibigan, pero minsan, pabigla-bigla ang ugali. Nagkaroon ng pagkakataon na siya ay humingi ng tulong kay Rosa para sa maliit na trabaho sa kanilang bahay. Si Rosa, dahil sa kabutihang loob, ay pumayag. Sa simula, maayos naman ang lahat, ngunit unti-unti, naramdaman namin na may pressure at tensyon na nagmumula sa mga bagong responsibilidad. Natutunan naming mahalaga ang pagtatakda ng hangganan at pagiging maingat sa mga taong nakakasalamuha, kahit gaano pa sila ka-friendly. Dahil sa bagong sitwasyon, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa amin ni Rosa. May mga pagkakataong na pag-uusapan namin ang tamang hakbang, ngunit may galit at tampo. Sa halip na hayaan ang sama ng loob na lumaki, nagdesisyon kaming mag-usap ng mahinahon. Sa gabay ni Lola, naalala namin ang aming pangako na hanggat magkasama tayo, kakayanin natin ang lahat. Dito ko na-realize na kahit magkapatid, normal na magaway at magkamali sa isa't isa. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng komunikasyon at pag-unawa. Habang nagpapatuloy ang buhay, nakahanap ako ng maliit na trabaho sa lokal na tindahan ng grocery. Hindi ito malaking trabaho, pero nakatulong ito sa amin ni Rosa at sa pangangailangan ni Lola. Si Rosa rin ay nagkaroon ng pagkakataon na sumali sa after-school program para sa mga kabataan, para matuto ng computer skills at iba pang kaalaman. Natutunan namin kahit maliit ang oportunidad, mahalaga ang pagsisikap at pagkuha ng chance. Ang bawat hakbang ay makakatulong sa pangarap na mas maayos na buhay. Dumating ang panahon na nagkasakit muli si Lola at kailangan ng karagdagang gastusin. Minsan naiisip namin kung paano namin kakayanin ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, nagdesisyon kaming magplano at mag-budget ng maayos. Natutunan naming pagtulungan ang bawat isa, hindi lang sa trabaho, kundi pati sa emosyonal na suporta. Dito ko na-realize, ang pamilya ay hindi lang basta magkasama sa saya, kundi kasama rin sa hirap at problema. Natutunan naming lahat ng pagsubok ay may dahilan. Hindi kami naging mayaman, ngunit masaya kami at buo ang pamilya. Si Rosa ay nagtagumpay sa kanyang pag-aaral, at ako naman ay nagkaroon ng mas maayos na trabaho. Si Lola ay mas maayos ang kalusugan dahil sa tulong at pag-aalaga namin. Ang aming kwento ay paalala, kahit gaano pa kahirap ang buhay, ang pagmamahal, pagtitiis, at pagkakaisa ng pamilya ay nagbibigay ng liwanag sa madilim na daan. Natutunan naming ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi ang pagkakaroon ng pamilya, pagmamahal, at pananalig sa bawat hakbang ng buhay. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa aking liham. Lubos na gumagalang. Maria,